I'm very proud to present Honorable Romeo Gordola ng Municipal Mayor ng Bulan. Andyan dito kami sa Sorsogon and siya yung isa sa mga pinagmamalaki na partners ng 22nd Infantry Battalion sa sobrang support niya sa initiatives ng unit. Pero more importantly, kasi talagang totoong nakita ni Mayor yung transformation ng kanyang bayan from noon-noon. And then ngayon, final term niya as mayor na sobrang peaceful na. So, Mayor, karangalan ko na kwento natin yung kwento ng Bulan. Okay. Una, magandang hapon sa lahat. Actually, itong bayan ko, itong birthplace ng communism sa Sorsogon. So, mahirap mag-umpisa kung saan ka mag-umpisa kasi halos na buong barangay talagang may influensya sa communism. Pero habang lumalaki ako, yun din naman na naging problema hanggat sa pagkasalukuyan, yun pa rin ang problema namin. Pero lalaki po ako dahil sa tulong ng 22nd Highway, biglang nagbago. Ibig sabihin, kung noon nawala pa sila, bago ka makarating ng isolated barangay, magpapaalam ka muna sa kanila. Ibig sabihin, may checkpoint sa baba bago ka Ganun umakyat. noon, Mayor. Ganun yung Ganun yun. ka-intense noon yung Ganun. presence nila. Apo. Tapos yun, lagi nila akong na direktahan daw ko nagsusuporta sa military, pero hindi ko pa yung pinagkikbit-balikat ko lang yun. Kasi ang sagot ko sa kanila, ang totoong gobyerno ay sa amin. Kaya sabi ko, nagtatrabaho lang ako, kaya sana pagbigyan niyo ako, tsaka sana makinig kayo sa mga kailangan kong magtulungan tayo. So sa madaling sabi, habang tumatakbo ang buwan na ganun, minsan nagkakaroon ng engkwentro, minsan hindi ka pa napapasok. Pero sa akin, awa ng Diyos, kahit saan akong pumunta, kahit mag-isa ko, nakakapasok ako. So nararamdaman ko na hindi naman ako nila ginagalaw. Ibig sabihin, ang ramdam nila kung paano ang ginawa ko na programa. Ang unang impluensya na ginamit dito sa amin, kaya daw sira-sirang kalsada, kaya hindi makarating ang programa ng gobyerno dahil pang sentro lang. So naisip ko, bakit di ko dalhin sa taas, sa bundok ang programa? So lahat ng mga programa ng munisipyo, pagdating sa national agency, inaakyat ko ng bundok. Lahat na isolated barangay, gustong-gusto ko suportahan. At saka, nakipag-uusap ako sa mga boss ko na kung pwede masuportahan ako doon sa mga kalsada para at least kahit paano sabi ko, mapakinggan lamang kita, mabuksan muli ang mga tainga ng mga MPA. So madaling sabi, habang tumatagbo ang araw, ako naman patuloy din nakipag-usap sa kanila, kasama ko ng mga 27 Highway hanggang bumaba si LCAC. So doon kami nag-umpisa. Kasi pinaramdam ko sa kanila na hindi lang sila isolated, bagkus kailangan magipaghalubilo sila sa akin. So naramdaman nila na ako sincero sa kanila. Kaya nagsimula kami sa isang MP, mag-asawang MP, na dinala ko sa 27 hanggang sa dumami. Kaya yung panimula namin, parang yun ang naging barometro. Mayroong nagpapakuha sa akin sa Hirosin, mayroong nagpaparamdam sa akin sa baba na magsusurrender sila. Dahil naramdaman nila ang gobyerno, hindi pala ganun ang gobyerno. Kasi ang doktrina ng MP, kapag sumurrender ka sa gobyerno, papatayan ka. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan. Papatunayan ko sa'yo, nigahiblan ng buhok mo, hindi ka mahawakan. Basta ang importante, buksan muli ang tainga nyo kasi yun din naman kailangan natin. Hanggang sa patuloy kami nakipag-usap. Pero although talagang may mga critical na lugar na hindi ba sila mapasok-pasok, pero ako na pumapasok eh. Pinaparamdam ko sa kanila na hindi ako magkipag-away sa iyo. Gusto ko magkipagkaibigan para tulungan namin kayo. Kaya yun po nangyari. At dahil sa
parami surrendering. Lahat ng mga anak nila pinag-aaral ko. Sige, Mayor, bakit ganun yung devotion nyo sa surrenderin na lang? Paano nyo nakuha muna yung tiwala Kasi nila? tao din sila, nangangailangan ng tulong. Sino pa ba ang tutulong kundi sa atin magmumula? Hmm. Kasi pag hindi natin ginawa yun, sigurado, hindi mabubuksan tayo nga ng mga MP. Sarado lahat. At ramdam ko na minsan nakakatabi ko yung MP kasi sa pananalitan nila, nagpapakumbaba ako. Kasi alam ko naman sila na kayo na nangyari. Nung dumami na kami, lagi ako sila dinadala, may dala ko mga pagkaon, suporta, lahat ng mga livelihood. In-exhaust ko lahat sa kanila. Lagi ko binabanggit dito sa department heads ko, tirahan niyo ang mga MP, kailangan kong tulong niyo. Kaya doon nanamdaman na napalapit sila sa akin. So ang ginawa ko, dahil may commitment sa LCAC na dapat pag-aralin ang mga bata, ako nang nag-assume ng responsibility. Using... Pondo ng munisipyo. Kaya yun, marami akong pinag-aral. Na anak ng rebelde, Mayor? Opo. Anong kaligayahan nyo, Mayor, na Masaya nagagawa? ako. Kasi naging successful ang programa ko. Hindi ito mangyari kung hindi ako nagpagtulungan sa 22nd IB. Kung hinayaan ko ng 22nd IB hanggang ngayon may problema. Kaya sabi ko sa kanila, baka pagtapos ng termino ko, sulusubin ako ng MP. Pero sa tingin ko, halos liliman na lang yung hinahabol namin. Halos ang dalawa nagpaparamdam sa akin. So, ibig sabihin, malapit pa rin ako sa kanila eh. Kasi nung way back nung mga month ago, mayroong isang tao, right hand ng pinaka-leader na dito sa amin, nagparamdam na sa iyo lang ako magsusurrender. Oh, salamat! Kaya yun ang gustong-gusto ko. Eh, pinapakita ko sa kanila na hindi ang gobyerno, hindi kayo kaaway. Bagkus, anak kayo ng gobyerno. Magkakapatid tayo eh. So yung benepisyo nyo, yung right mo, pares ng right ko. Dapat ganun tayo. Kaya yun ang ginawa ko. Kaya siguro, kung natatagalan ako mag-declare na pre-CTG, dahil nga ang declaration ng bago, way back 1972, ito po ang birthplace ng communist place dito sa Sorsogon. Pero sa ngayon, kahit pumunta ka sa mundo, pwede ka na mag-isa, pwede ka na Sa totoo lang, Colonel, baka mabigla ka, nagsusulo ako. Hindi ako nagpapaalala kung critical, hindi, ako lang. Kasi baka madali pa ng mga security ko. Pero ako ang tao na hindi ako mahilig magpalalay. Kaya siguro ramdam nila sa akin na hindi ko naman sila sinusumbong. Pero yung pa man, tuloy-tuloy lang ang pakipag-usap. Tuloy-tuloy lang. Kung gusto niya akong kasapin, sige, sige. Nandito lang ako. Kaya siguro yun naramdaman na pag nandun ako sa kanila, tuwang-tuwa sila, may dala akong mga pagkain galing sa gobyerno. So yun lang ang pinakita ko sa kanila. Kasi pag ang isang tao, sincero sa servisyo, makukuha ang mga tao na makakaliwa. Kasi pag pinagyan mo, susubukan ka niyan eh, kung gaano ka katatag eh. Pero so good win ng 22nd IB. Maswerte din ako, Colonel. Kasi una namin magkipag-usap sa kanila, 22nd IB. Sinabihan ako ng senador, lalagyan natin ng military camp sa Bulan. Sabi ko, bakit senador? Sabi ko, kailangan matapos ng problema mo. Yun nga ang problema ko, senador. Nagkipag-usap ako, Viva Colonel Managay, ang unang destino. Sabi ko, Colonel, pwede ba ako humiling sa iyo, mag-request? Ano yung request mo? Pwede muna walang putokan. Kausapit na lang. Diplomasya. Yun ang naging namin. Panimula naging successful kami doon. Pero minsan-minsan nagkakaputokan. Pero halos hindi na linggo-linggo may putokan. Kasi ganoon kagulo nun ang Bulan. Yes po. Mayor. Hindi ka pwede pumasok sa isolated na lugar
na hindi ka na-interview sa baba. 3 barangay pa yan. Ganon yun. Oo. Ganon dito noon. Noon. Di ka basta pumasok, pero ako nakakapasok. Dahil sa tiwala nila, Mayor, na... Hindi, siguro pinagkita ko lang ang sinseridad ko sa Mm. kanila. Sabi ko sa kanila, hindi na kailangan natin yung ano. Usap tayo. Mupo ako, upo din ako, makikinig ako sa iyo. Pero so far, yung mga magulang na mga MP dito, alam nila na wala kaming nabuso. Alam ng mga army. Mm. Yun ang naging garantiya ko sa kanila na walang mag-aabuso na army, di kahiblan ng buhok nyo, hindi mahawakan. Kasi yun ang pinag-usapan namin dito. Pero kung bumalik ito sa dati, tiyak hindi mabibigyan ng solusyon. Isang kamali lang ng sundalo, ano yun, lalaki at Opo, lalaki. Pero Mayor, balik na tayo sa role ng Mayor sa katulad nyo na ganito ka-intense na bayan noon. Ngayon kasi mamaya tatanungin ko gaano kaganda na yung ano eh. Pero nabanggit nyo yung LCAC, Mayor. Ano yung para sa kaalaman din ng ibang mayor na napuntahan ko na nangangailangan ng wisdom pa ng tungkol dito. Ano yung role ng isang mayor sa ganitong sitwasyon na yung counterinsurgency and other peace-related concerns? Actually, magandang katanungan yan. Kasi alam naman natin yung birthplace ng community dito sa Bulan. Pero nung mag-umpisa ako, yun din naman naging pangarap ko. Kung paano ko mapapakiusapan sana. Luckily, dumating ang mga kasama nating army, nandun dito. So nakipag-usap ako sa kanila. Dinatap ko ang programa. Hindi natin dadalhin ito sa persahan. Kailangan pag-usapan natin ito. At doon nag-umpisa ang ano namin. Kaya kung ano man kaseleksyon ng Bulan ngayon, hindi ko pwede sabihin na suluhin ko ito. Siyempre, kasama ko na army dito. Kasi pag walang sa army, paano man ako makaka-counter ng kailangan na? Paano man ako basta-basta makakapasok? In fact, sa ngayon, halos gagarantiyahan ko na pag pumasok ka sa isolated barangay, uwi ka na hindi ka masasaktan. Ang naging resulta dito sa amin, ang naging magandang naging resulta kasi yung request ko sa taas na kalsadahan lahat ng mga malalayang lugar na kalsadahan, na konkreto. Yun din naman naging barometro para makumbinsin na talagang naniniwala sila na yung linalatag na doktrina sa kanila mali pala. Hindi kasi Mayor, galing ako ng Samar Island, inikot ko rin ngayon. Kasalukuyan pa lang nagkukongkreto doon eh. And nakikita mo na yung kaunting pero dito kasi tapos na eh. Ano naging effect, Mayor, ba nung nag-criss-cross na yung mga kalsada rito? Na konkreto na? Maganda. Kasi unang-unang kung bakit maganda, kasi natutuwan mga tao. Tapos pag kinakausap mga tao, nagsusumbang na, hindi kagaya noon na talagang silensyo, bibigyan kita ng idea, Colonel, ano? Way back nung kasagsagan dito sa amin. May isang sitio dito sa barangay na pag akyat mo doon, lalakarin mo yung for 3 hours. Pero sa ngayon, may kalsada na. Landing ka mismo sa sa sitio. Balikan ko na ng experience ko doon. Ano. Pagdating namin doon sa sitio Gabod, lahat ng tao papasokan na, wala nang sa iyo makipag-usap. Yun ang doktrina ng MP. Paano na ano yun? Nakiusap ako sa kanila, lumabas kayo. Natural akong tao, di man ako mangangagat eh. Kung ano. Pag darating ako doon, marami akong dala, pagkain, pira, para at least kahit pa paano. Ngayon, walang binibigkas ang sitio. Kung hindi hindi kami makakalabas, hindi magiging ganito ang lugar namin. Kasi nabanggit nyo rin yung LCAC, Mayor, nakatulong din sa inyo. Malaki. Aminado ko malaki. Paano, Mayor? Kasi yun si whole of nation approach na kayo yung
Ay malaking tulong ng NGELCA, kaso lang ang problema do'n, may offer tayo do'n na 'pag sumurrender, may programa tayo libreng edukasyon, may pabahay, whatever kung ano pang laman ng ICLIP. Mm. So, nakikita ko kung maghihintay ako sa ICLIP, hindi ko makapag-aral itong mga rebelde. Kaya dito sa pundo ko, ako na mismo Kaya naman, mayaman si Bulan eh. Hindi Okay. naman. Pero magiging siyudad na nga sa Opo, laki niya. malapit na. So, Kaya yun ang inassume ko. Ang problema ko lang dito, may lupa na akong binili para sa mga tirahan ng mga dating returnees, rebelde. Kaya lang, ang problema ko, ang pondo sa Malacanang, doon sa pabahay, hindi pa nila binababa. Doon ako talagang siyempre nakapangako. Baka sabihin, sinungaling na naman tayo. Pero handang-handa, katabi mismo ng military camp. Pinaghandaan ko yan. Kasi ayaw kong maging sinungaling sa kanila. Ayaw ko, mas gusto ko nagkikita na pagbigkas ng bunga ko, naniniwala sila sa akin. Ayun. yun ang most important thing, Mayor. Eh. Po. Pag wala kang sinseridad, sigurado yun. Hindi mo mabubuo. At saka nagustuhan ko, Mayor, yung kwento ng nina Lieutenant Rose dito na tinutulungan nyo rin sila sa trabaho. Ayun po. Ay, ano yun, Mayor? Kasi ngayon ko lang. Actually, ganito po yun, si Governor, nagkataon lang na may mabait akong gobernador. Inassume ni Governor ang mga responsibilidad na ang rebel attorneys kung hindi, halimbawa, di pa sila nagkakapgo. Sa Kapitolyo ang trabaho, may trabaho din sa akin. Pinag-combine namin. So walang umuupo na rebelde na walang pera. Kasi lahat sila nagtatrabaho. Nung makapasok na sa kampo, bawal man ng double compensation, saka na lang namin tinanggal. Pero halos may mga programa ko, tupad, whatever, kung anong pwede mapakinabangan, mga baboy, binibigyan ko sila. Kasi yun naman ang pwede mong ipaniwala sa kanila na hindi mo sila pinabayaan eh. Minsan mahirap kung napabayaan mo ang isang rebelde. Matatanong sa utak na yan. Ano yun, Mayor? Mahirap kung napabayaan mo? Napabayaan ng isang rebelde. Kasi nangako ka sa kanila eh. May commitment ka eh. So yun ang ginagawa ko ngayon. Uy, pagbabalik, huwag muna. Ito lang pwede ninyong i-programa natin. Sino pang walang trabaho, sige, pasok na kayo doon. Yun ang ginagawa namin. Kaya sila may pera. Oo. May hanap buhay. So lahat naman yung may pamilya, so nakamubong sila. Pero pag hindi natin ginawa yung sigurado, magbabalik din. Alam mo, lahat ng testimony ng mga rebelde, ayaw na nilang bumalik sa bundok. Masaya na sila rito. Kaya ngayon, natutuwa ako sa mga army, sana ganun. Hindi tayo magkipag-away. Sana, Mayor. Sana nga hindi na dumaan na nagpatayan. Kasi pag dumaan na kandog, ang hirap eh. Pati baka madamay pa tayo dun. And your last term, Mayor, dito mo na nakita yung yung lahat ng paghihirap and yung evolution ng Bulan from... Actually, dito talaga nag-umpisa sa akin ang transformation. Nung pumasok ko dito sa munisipyo, ito ang naging challenge sa akin nila senador. Kasi itong munisipyo, hindi ko maintindihan. Walang magandang financial management, disclaimer ang findings ng COA, marami nawawala ng pera, pero pinagtsagaan ko yun. Awa naman na Diyos, okay na kami ngayon. May magandang financial management, tuloy-tuloy na yung mga awards. Ano yung mga awards ni Mayor? Nakakuha na kami sa Seal of Good Local Governance. Pinaka-highest award po yun ng munisipyo. Ang iba-ibang ahensya, recognize na kami. Ang ayuda, direkta na. Dati ang ayuda, hindi na naman nakakarating probinsya lang. Kaya ginawa ko talaga parang, kasi pag upo ko po dito, 71 million na nawawalang pera. Hindi ko alam. Pero marami talagang multo nun. Kung may multo sa Bulacan, mas lalo dito na 2013. Ganun ba?
Oo. Pero ngayon, Mayor, na masabi mo ba, Mayor, na part ng progress nyo ngayon is because wala na rin gulo? Talagang yun ang masasabi ko talaga na kung walang gulo, tahimik ang lugar, sigurado may progreso. At naniniwala po ako, kung ganito ang sitwasyon namin ng peace and order, na tahimik, wala kang pangingalagan sa bundok ng mga MP, sigurado, itong bayan namin hindi na malayo pagiging syudad. Gusto ko ipaliwanag kung bakit pagiging syudad ng Bulan. Kasi pagdating sa population, pasado na po kami. Sa land area, pasado kami. Nung nag-umpisa ko dito bilang mayor, ang kinakaya lang income dito, 35 million. Hindi ako pumayag doon. Sabi ko, first class municipality tayo. Dapat umangat tayo sa 50. Ngayon, 85 million na ang income ng munisipyo. Saan nanggaling yung 50 plus million na additional May income? mga additional investment po naman po kami na pumapasok yung pag sa San Miguel. Target ito ni San Miguel. So may last week lang po, mayroon naman papasok na Koreano na maglalagay sila ng mga food processing tsaka planta doon sa bandang Marinab. Ang pinopropose na dito $500 million, malaking bagay. That's a lot. Kaya hindi ako, Kevin, nagsisisi na pumasok ako bilang politician. Hindi po ako politiko pero hindi ko ito pinangarap. Pero mas maganda na nandito na ako kasi naayos kong Bulan. Sa tulong, siyempre sa mga kasama natin. Hindi ko man ito masusuloy. At siguro kung bakit seleksyon ng Bulan, dahil siyempre wala naman masyado kami dito binabantayan. Malalayo na yung 5, pero hinahabol pa rin namin. Sana nagpaparamdam yung dalawa, sige, wala namang problema. Kung kailan mo gusto bumaba, dito na ako. Ito, napakasimpleng question, Mayor. Papasok kaya yung mga investor na malalaki kung magulo dito? Wala. Kasi unang tinatanong sa akin, kumusta mo yung piso na order mo? Kailangan man itago mo. Yun ang unang tinatanong nila, Mayor. Oo. Kumusta ang piso in order? Kasi ganun talaga kernel ang mga negosyante. Una ang piso in order. Kung gaano kagulo, kung gaano kasedisyon, dapat ilatag mo sa kanila. In fact, nagustuhan ni San Miguel dito, Mr. Ang mismo ang kausap ko. Nung linatag ko, sabi ko, sir, igagaranti ako na hindi ka mo yun magkakaroon ng problema sa bayan ko. Siyempre, ganong kalalaking... proud ako, Colonel, dahil wala na akong masyadong binabantay sa mundo. Wala na akong masyadong problema. Mga minor na lang yun. Natural na yun mga kwan dito. Siyempre, pagpalaki ang population mo, may nandodokot na. Yun lang yun. Mga petty crimes. Opo. Ordinaryo na lang yun. Hindi na yung putukan no. Na nakakatakot sa investor. Opo. Mayor, please invite the public to the beautiful soon-to-be city of Bulan. Opo, sige po. Sa ngayon po, gusto ko po ipaabot sa iyo na ang lokal na gobyerno ng Bulan, ginagarantiyan ko po ang peace and order. At kung papasok kayo, magninegosyo dito, welcome po kayo. Wala tayong pag-usapan. Basta importante makapasok. Dahil mas gusto ko maraming investment, maraming trabaho makikreate kung papasok po kayo sa Bulan. Sana lang po pagbigyan niyo ko. Kasi ang bayan ko po, one of the strategic investment hub dito sa malapit po kami sa Tikaw Island. So sana pagbigyan niyo po ang Bulan para sa panibagong investment. In fact, nandito na rin po si San Miguel. Kaya lang problema ni San Miguel at sa Pambi kasi medyo stricto kasi sakop ito ng TVPPS na Colonel. Tikaw Boreas Pass na talagang medyo stricto pagdating sa dagat. Pero
mapag-usapan na lang po natin 'yan, pumasok na lang po kayo dito. Magtulungan na lang po tayo. Salamat po.